Mga kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon, ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Sa kabila po ng mabibigat na suliranin na naghahari sa Iglesia sa kasalukuyan, at ang marami nga sa atin ay itinakwil ng kasalukuyang mga tagapanguna, namamalagi ang matibay nating pananampalataya na ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito ay ang tunay na iglesyang sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo, at batay yan sa mga patotoo na nakasulat sa Biblia. Bakit patuloy tayong sumasampalataya sa kahalagahan ng Iglesia ni Cristo at nananalig na hanggang ngayon ay tunay pa rin tayong mga kaanib sa kabila ng itinakwil tayo, at ang kanilang naging pagtatakwil naman sa atin ay hindi makatarungan? Ano po ba ang dahilan at umanib tayo sa iglesia? Dumako na tayo, mga kapatid, sa unang bilang. Anong nag-udyok sa atin sa pag-anib o pagpasok sa iglesia ni Cristo? Paano po ba ang marapat na pag-anib ng tao sa iglesia? Basahin po natin ang sagot. Nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya. Umanib tayo sa iglesia, mga kapatid, sapagkat sumasampalataya tayo na ito lamang ang iglesyang maliligtas pagdating ng araw ng paghukom. Ang pananampalataya ang dapat na mag-udyok sa sino mang tao na aanib sa iglesia. Dumako tayo sa ikalawang bilang. Gaano kasama kung ang sino man ay umanib sa iglesia nang hindi dahil sa pananampalataya? Ang sagot, ang hindi sumasampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Sa kasunod na bilang, ano ang pasya ng Diyos sa mga umanib nga sa iglesia, subalit hindi naman sumasampalataya? Ang sagot, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy at asupre. So mga tuwid, yung mga taong pumasok sa Iglesia ni Cristo nang hindi dahil sa pananampalataya, eh hindi sila maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Sa kasunod na bilang, may mga tao bang binabanggit sa Biblia na sumunod sa Panginoong Kristo noong si Kristo ay narito pa sa lupa, subalit hindi udyok ng pananampalataya? Ang sagot, mayroon. Ang maraming mga alagad na sumunod kay Kristo dahil sa pagkain. Sa isang pagkakataon, mga kapatid, sa pangangaral ng Panginoong Kristo, nasaksihan ng may 5,000 tao ang himala na ginawa niya. Ang himala na ginawa niya ay sa pamamagitan ng 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda, ay napakain niya ang lahat ng mga tao. At may sumobra pa. Mula noon, nung makita yon ng mga tao, marami na ang sumunod sa Panginoong Kristo. Pero hindi dahil sa pananampalataya, kundi dahil doon sa pagkain na nakita nila. Sa kasunod na bilang, ano ang sinabi sa kanila ng Panginoong Kristo na dapat na maging dahilan ng pagsunod nila sa Kanya? Basahin natin ang sagot, mga kapatid. Sinabi niya sa kanila na sila'y magsigawa hindi dahil sa pagkain na papanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan, na tumutukoy sa kanyang mga aral o sa mga salita ng Diyos.
Sa kasunod na bilang, mga kapatid, ano ang lalong nagpapatunay na ang mga alagad na ito ay sumunod sa Panginoong Hesukristo nang hindi dahil sa pananampalataya? Ang sagot, natisod sila sa sinabing ito ng Panginoong Hesukristo, kaya sila ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa Kanya. Mga kapatid, inaakusahan tayo ng kasalukuyang mga namiminuno sa iglesia na natisod daw tayo sa mga aral ng iglesia, kaya umalis tayo o iniwan ang iglesia. Tatandaan natin, hindi tayo kusang umalis sa iglesia ni natisod man sa mga aral o doktrina ng iglesia. Yung doktrina, yun nga itinuturo natin dito eh. Tayo ay itiniwalag dahil sa pagtatanggol natin sa mga aral o sa mga tunay na salita ng Diyos. Yung pagtanggal nila sa atin, hindi makatarungan yun. Labag yun sa aral ng Biblia. Sapagkat ang dapat na itiwalag, yung gumagawa ng masama. Ano ba ang ginawa natin? Nanindigan tayo sa tapa, sa mabuti. Hindi tayo gumawa ng masama. Ang mga alagad ng Panginoong Kristo na tumalikod at hindi na nagsisunod sa Kanya, yun ang tisod sa aral. Samantalang tayo, nanindigan tayo sa pagsunod sa tamang aral. Pero anong ginawa nila sa atin? Tinakwil tayo. Sa kasunod na bilang, paano makikilala ang tunay na sumasampalataya? Ang sagot, katulad ng mga apostol, na hindi nangatisod sa mga salita o sa mga aral ng Panginoong Kristo. Sa halip ay nagpatuloy sa pagsunod sa Kanya. Ang mga apostol nanindigan sa pagsunod sa kanilang leader, na ang leader nila noon, ang Panginoong Kristo. Sapagkat itinuro niya ang katotohanan o ang dalisay na mga aral ng Diyos. Sa kabilang dako, inalis tayo sa iglesia nang hindi makatarungan dahil sa hindi natin pagsunod sa mga nangunguna, sa mga ministro na lumabag at patuloy na lumalabag sa mga aral ng Diyos at ng ating Panginoong Kristo. Tatandaan natin, ang ginawa natin ay pagtatanggol sa tunay na pananampalataya. Naninindigan tayo sa tunay na doktrina. Sa kasunod na bilang na tayo, ano ba ang pananampalataya sang-ayon sa Biblia? Ang sagot, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya tatandaan natin, mga kapatid, higit ang pananampalataya kaysa karaniwang paniniwala. Kung sa iba, maniniwala lang sila sa isang bagay kapag nakita na nila o dumaan sa 5 sentido nila. Sa tunay na sumasampalataya, kahit pa hindi nila nakikita, naniniwala sila na mayroon ng gayong bagay. Halimbawa, hindi pa natin nakikita ang kaharian ng Diyos. Hindi pa natin natatamo ang buhay na walang hanggan. Subalit, matibay ang ating pag-asa at pananalig na mayroon kaharian ng Diyos. Mayroong buhay na walang hanggan. At matatamo natin ito sapagkat ipinangako ng Diyos yan sa mga tunay na sumasampalataya. Sa kasunod na bilang,
Bakit ang tunay na sumasampalataya ay panatag sa paghintay sa katuparan ng mga ipinangako ng Diyos? Ang sagot, katulad ni Abraham, lubos silang nananalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa ng kanyang mga ipinangako. Ang Panginoon Diyos kasi, mga kapatid, ang isa sa katangian niya, makapangyarihan siya sa lahat. Pagka sinabi niya, yung sinabi niya, matutupad. Anong isa sa sinabi ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Ang bayang banal. Meron nun, matutupad yun. Kaya, sampalatayanan natin. Sa kasunod na bilang, paano pa natin mapatutunayan ang ating pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang mga salita? Ang sagot, hindi tayo nakikilos sa ating pag-asa, sa Ebanghelyo, o sa mga tunay na aral na ating narinig sa sugo ng Diyos. Kaya yung paninindigan natin sa tama, sa tunay na doktrina, pinatutunayan lang nun ang ating tunay na pananampalataya sa Diyos. Sa kabila ng kasalukuyan nating kalagayan, mamalagi tayo sa pagsunod. Mamalagi tayo sa tunay na aral na tinanggap natin sa sugo at matapat na itinaguyod naman ng kapatid na Eranyo Manalo. Sa kasunod na bilang, paano tayo makapamamalaging matibay, hindi makikilos sa tunay nating pananampalataya? Sasabihin lang ba natin yun? Matibay ang ating pananampalataya? Ang sagot, mamalagi tayong nakikinig at tumutupad ng mga utos. Kaya hindi sapat yung napakinggan lang natin yung salita ng Diyos. Ang kailangan, napakinggan at sinunod. Hindi dahil sa bata kayo, hindi dahil sa nasa kabataan pa kayo, at mali ang pag-aalis sa atin, tatalikuran na natin o awaling kabuluhan na natin ang mga tunay na aral na tinanggap natin sa iglesia. Hindi po. Dapat tayong manghawak sa mga tunay na aral para huwag tayong maligaw. Huwag tayong maakay o maakit ng mga taong nagpakaligaw. Sa kasunod na bilang, sino-sino at alin ang pangunahing dapat nating sampalatayanan? Ang sagot, lubos tayong sumampalataya sa Diyos, sumampalataya sa Panginoong Kristo, sa Ebanghelyo, at sa sugo ng Diyos. Kaya mga kapatid, sampalatayanan natin ang Diyos. Ang Diyos, ang tunay na Diyos ay iisa lamang. Siya ang Ama na nasa langit, makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumalang sa atin at nagmamay-ari sa atin. Siya rin ang tumawag sa atin sa iglesia upang sumamba at magpuri sa Kanya. Ang Diyos din ang tatapos sa lahat ng mga suliranin na bumabalot ngayon sa iglesia, sapagkat siya ay Diyos na matuwid at makatarungan. Sampalatayanan din natin ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang anak ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos. Siya ang tagapamagitan, ginawa siyang tagapagligtas, at luklukan siya ng biyaya at awa. Kaya, mananalangin din tayo sa Kanya. Sampalatayanan natin ang mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia na itong ipinangaral ng sugo at itinaguyod ng kapatid na Eranyo Manalo.
Sumampalataya tayo sa sugo. Ang sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito na ating sinasampalatayanan ay walang iba kundi ang kapatid na Felix Manalo. Mga kapatid, yan ang ating leksyon. At bago tayo manalangin, ay babasahin natin muli ang paksa ng ating leksyon. Ang pag-anib sa Iglesia ni Kristo. Tumayo po kayo at tayo'y mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po tinawag mo kami sa Iglesia. Salamat po nagsugo ka. Tinanggap namin ang iyong mga dalisay na aral. Kaawaan mo po kami makapagpatuloy sa pag-iingat, sa pagsunod sa lahat ng iyong mga salita na naituro sa amin at aming tinanggap. Dito ibatay namin ang aming buhay at kailanman huwag kaming tumigil sa pagsunod sapagkat ito po ang inaasahan mo sa amin. Huwag ka pong papayag, Ama, may maligaw pa sa iyong mga lingkod, kundi kaming lahat makapamalagi sa matuwid na daan patungo sa kaligtasan. Pagpalain mo po ang mga magulang na kapiling namin ngayon. Patuloy mo silang basbasan, gawin mong marunong, matalino sa iyong mga salita upang ito ang kanilang ipangasiwa sa kanilang sambahayan. Samantala, patuloy mo rin pagpalain ng mga kabataan na patuloy na nakikinig sa iyong mga aral. Nawa po, Ama, sa kabila po ng kalagayan namin sa kasalukuyan, patuloy mong biyayain ang kanilang buhay. Huwag mo po silang ibibigay sa masamang sanlibutan. Mamalagi silang masunurin, magalang sa kanilang mga magulang, higit sa lahat, tapat sa iyo at sa iyong mga salita. Salamat po, ginagamit mong kasangkapan ang aming mga pagsamba para masaganang dumaloy ang iyong mga kalooban sa amin. Nawa po hindi lang kami tagapakinig, kundi higit sa lahat, tagasunod sa lahat ng iyong mga aral, maging karapat dapat kami sa mga paglilingkod sa iyo. Nananalig kami, iginawad mo sa amin ang iyong basbas, pinagpala mo ang sambahayan ng aming mga kapatid sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.